May mekaniko naman ang kanyang motor shop business pero bakit nalugi at nagsara? Meron din namang mga shop na walang mekaniko pero tumagal na. Assurance ba talaga ang pagkakaroon ng mekaniko sa isang motor shop business para lang ito matawag na successful or magtagal sa industriya? Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Kung magugustuhan nyo po ang mga pinag-uusapan po natin dito ay kung paano magsimula ng motor parts business or motor shop business at mga related topics po ay pakonsider naman please na pakisubscribe ang ating channel at pakihit na rin po, pakiclick na rin po yung notification bell para ma-notify kayo every time na may ina-upload po tayo na bagong video. So may katanungan ng isa nating ka-antrip kung assurance ba talaga ang pagkakaroon ng mekaniko para maging successful ang isang motor shop business? Or kung okay lang ba or maging successful din ba kaya ang kanyang itatayong motor shop business kahit na walang mekaniko? So ayan po ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-antrip, ang tungkol po dito sa pagiging successful or kung mag-succeed ba ang ating motor shop business na itinatayo or pinaplano kung walang mekaniko or kung may mekaniko. Alam nyo mga ka-antrip, may kakilala akong personal kong kakilala ang 3 shop owner. May mga mekaniko sila, may mga mekaniko sa shop nila. Actually, mga nagrarana rin, yung isa nagrarana ng almost 4 years, yung isa nasa 3 years at yung isa almost 2 years. Lahat yon may mga mekaniko. Pero sa kasamaang palad at sa nakakalungkot na mga pangyayari o na mga pagkakataon ay nag-close na po ang kanilang mga shop. Sila po mismo na mga shop owner, sila din ay mekaniko mismo doon sa kanilang shop. So ibig sabihin, sa ganung pagkakataon ay hindi assurance ang pagkakaroon ng mekaniko para matawag or maging successful or magtagal ang iyong business na motor shop business sa ganitong klaseng industriya. Kasi sila mismo shop owner na sila din ang mekaniko pero nag-close. So ibig sabihin, may mga bagay-bagay silang na mislook doon sa kanilang business. Mostly talaga ang common ay sa capital. Nagkaroon ng problema sa capital, nagkaroon ng problema sa supplier, kaya medyo nawala ng supplier, nawala ng capital at walang ibang choice kundi ang mag-close na lang. Napakaganda ng business na ito mga ka-antrip kung ikaw ay stable na. Napakaraming mga suppliers, mga malalaking suppliers na willing at talagang nag-o-offer ng mga magagandang terms, na mga magagandang opportunities sa atin. Yun nga lang, pag tayo din ay nasira sa kanila, katapusan na rin ng business natin. Nakasandal tayo, yung mga ganitong klaseng negosyo mga ka-antrip, nakasandal tayo sa mga suppliers. Lalong-lalo na doon sa mga walang kapital, kagaya namin na halos wala na kaming kapital or wala na kaming perang inalalabas para sa mga produkto. Ang nangyayari ay parang binibenta na muna namin ang produkto ng mga suppliers bago kami nasisingil pagkalipas ng ilang buwan. Ngayon kung masira tayo dahil nga sa ganitong klaseng kalakaran, masira tayo doon sa mga supplier na yun na ang pagsimula ng ating kalbaryo ng ating negosyo. Magsisimula yan na maubusan ka ng stocks, inventory mo, mawawalan, nagkukulang-kulang na, at the same time, mayroon ka pang mga bayarin, ang iyong kuryente, ang iyong bills, tapos kung doon lahat manggagaling, tapos wala kang mahiraman, wala kang backup money, yung perang pambayad mo dapat sa suppliers ay personal mong nagamit at hindi bumalik doon sa negosyo or sa investment or sa produkto. Ganun po talaga karamihan ang nangyayari. Meron naman sa pagkakataon na nawala ng customers ang isang shop owner or isang motor shop business na kahit na sila mismo ang mekaniko sa kadahilanan po doon sa ating attitude when it comes to the customers. So, napaka-importante nakasandal tayo sa ating mga suppliers at tayo ay nakarely din doon sa ating mga customers. Sila talaga yung ating dito, sila yung pinaka-importante dito kasi hindi tayo magkakaroon ng mga supplier kung wala tayong mga customers. So, nagsisimula sa customers na kung okay tayo sa mga customers, kung okay yung serbisyo natin sa mga customers, pinaka-importante doon yung attitude talaga. Kailangan sa ganitong klaseng negosyo, ikaw ay pasensyoso. Pasensyoso ka, understanding ka, kasi hindi lahat ng mga customers, hindi lahat ng bumibili, hindi lahat ng may problema sa motor ay alam nila kung ano ang problema ng kanilang motorsiklo. Alam nila kung ano ang issue. Ngayon kung ikaw na shop owner, lalo na kung ikaw rin ay mekaniko, tapos ikaw ang pinakaunang-unang mang-insulto doon sa mga customers mo na hindi nga nila alam kung anong problema, basta't ang alam lang nila ay
sumakay. May mga customers nga, can you imagine, na hindi marunong magkabit ng side mirror. Side mirror na lang, tinuturuan ko, ikot nyo lang sir, pakanan, tapos sigpitan nyo na lang ng 12 na tools yung pinakanat niya po. Meron ganon. Meron ding mga customers na hindi marunong maghangin sa kanilang mga gulong. Ngayon kung maikli ang pasensya mo at may inis ka at pakikitaan mo ng inis talaga, ay talaga namang nakakainis yun, yung mga ganong bagay na mga kasimple at kaliliit. Tapos halimbawa ikaw busy ka, may ginagawa ka, tapos papahangin ka, lalaking tao pahangin, hindi marunong at kailangan mo pang tumayo para hanginan yung motor niya. So, yung pasensya at pang-intindi, although hindi naman tayo dito perfecto at minsan dumarating din yung pagkainit din ng ulo natin sa dahilan sa mga iba ding pagkakataon, pero naman ay bumabawa at nagko-cool down tayo, hindi yung nagtutuloy-tuloy yung talagang pinapakita natin ang ating bad temper doon sa mga customers. So, may ganun akong kakilala at yun na nga ang sad to say na medyo nawala ng customer at yung pananaga din ng presyo, isa din yun sa nakakasira sa ating shop, lalong-lalo na yung pananaga po ng presyo ng mga mekaniko tapos pumapalpak. So medyo nakakasira yun sa imahe ng shop at nakakasira din yun sa dating sa mga customers, lalong-lalo na kung medyo malaki ang binayaran nila tapos pumalpak yung trabaho. Tapos pag iba-back job ay marami ng salita, marami ng sinasabi. So dapat pag back job ganun talaga, itanggapin natin ang pagkakamali natin na nagka-problema or pumalpak yung trabaho natin. Hindi yung makakarinig si customers ng parang kasalanan niya pa at parang siya pa yung nagkaroon ng problema. Kaya naging back job yung yung trabaho na kailangan niya i-back job. At kapag back job yun, kapag same problema talaga yung ginawa ulit, ay wala nang bayad yon. So kailangan pasensyoso tayo dyan. Nakaraan lang kahapon ng asawa ko nag-align, ginawa ng paraan yung mga spacers doon. Ngayon unang takbo maingay, nag-iingay siya, so binalik ni customer. Tapos sabi nga nag-iingay, may kumakalansing, so inayos niya, ginawa niya, tapos wala nang bayad yun ulit pag repair niya ulit. So nagkulang lang doon ng washer, naglinis lang ng konti sa finishing doon ng mga spacer na ginawa. So ganun lang yung dapat nating gawin para sa ating mga customers. Usually hindi naman dito palaging customers is always right, pero nasa sa atin ng mga shop owner yon, nasa atin kung paano natin ipapatupad yun sa ating mga customers with respect, 'di ba? At pangunawa. Minsan nagiinit din talaga ang ulo natin, lalong-lalo na kapag sobrang busy, sobrang daming iniintindi, tapos pabalik-balik, palit ng palit, mali ng mali yung mga binibili, pinagbubuksan na yung mga item. So dito naman sa amin, basta't yung mga item na mga hindi sensitive ay pinapalitan ko, like mga bearing, kable, basta't yung hindi sensitive. Meron kasi mga items na mga sensitive like electrical, no return, no replace, no exchange, no refund ako dyan. Kasi yan pag binuksan na, once na tinesting na yan, pwedeng madamage yan siya or pwedeng pumutok na hindi natin nalalaman, or kadalasan ginagawa lang nilang testingan. Halimbawa bibili, ay balik ko na lang kasi hindi naman pala sira yung yung spark plug, hindi pala yan ang sira. Ay balik ko na lang ang CDI kasi hindi pala CDI ang sira, kasi hindi pa rin siya umandar, ganun pa rin naman siya. So may mga ganung pagkakataon na nasa atin kung paano yun natin i-control yung mga ganung bagay with respect pa rin sa ating mga customers. Hindi rin naman pwede yung customers are always right. So nasa atin yung kung paano patuparin. So uulitin ko, hindi assurance yung pagkakaroon ng mekaniko na para maging successful yung iyong shop or motor parts business and accessories, pero almost napakalaki nung role na mekaniko na gagampanan para maging successful ang ating business. Pero kahit gaano pa kadami yung mekaniko, ang pag-manage mo ay mali, ang pag-manage mo ay nagkaroon ng problema, ang mekaniko ay lilipat lang sa ibang shop, ikaw ay haharap sa mas malaking problema like mga utang, 'di ba? Kasi pangungutangan mo yan. Ang mekaniko hindi mag-a-apply sa iyo kung walang maraming kung hindi maganda ang stock inventory mo, kasi alam nilang wala silang kikitain, malulugi lang sila, lalayasan ka lang at lipat doon sa mga malalaking shop. Ganun yung kalakaran dito sa ganitong klaseng business. So sana ay naliwanagan yung mga
nagtatanong at nag-iisip ng mga ganitong klaseng usapin. At kung nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan ngayon, pa-like naman ang video na ito at pa-share at pa-subscribe na rin po. Tulungan nyo po akong ma-hit ang 100,000 followers ngayong 2025. Thank you and see you on my next video. Bye-bye!